Ayan, recently nagkaroon po ng mga school shooting incidents sa Tacloban. Tapos nagkaroon din ng stabbing incident sa may Negros Occidental and Cavite. This all happened parang within the same day or parang lumipas lang ang ilang araw. This June lang. So nakaka-alarm yung violence ngayon ng mga kabataan, ng mga henerasyon natin ngayon, na 'di ba sinasabi nga na ang mga kabataan sila ang pag-asa. Pero ang nangyayari, yung henerasyon ngayon, sila yung nagkukos ng ganitong mga gulo and kapighatian or frustration sa ating ngayon society. So nakakakalungkot. So actually it made me teary-eyed kasi syempre I'm a mother also. Meron akong estudyante. Anak ko is grade 4 pa lang. So elementary pa lang siya. And itong mga kabataan na to na na-involve, yung suspects and yung mga victim ay mga high school students. So, at that age, actually bata pa nila, high school, di ba? Meron ng kasi ngayon napakataas na ng technology natin. May mga naglalabas ang mga games na mga brutal, barilan, saksakan, yung Roblox. Actually, anak ko, binan ko siya sa paglalaro niyan. And I am really monitoring yung mga pinapanood ng anak ko. Talagang, 'di ba, meron naman YouTube Kids. So, naka-filter 'yon na hindi sila makapanood ng mga brutal, ng mga something na hindi pa nila pwedeng panoorin na below. Yung mga mga parental guidance kailangan. Mga sexual, ganyan, or mga brutal, mga violence, bawal yan. Kasi nai-imbibe nila yan. Lalo na kung nino-normalize at hindi pinapansin ng magulang. Isipin nila, that's okay, na-adapt nila or gayahin nila. Diba? Saka siguro yung mga, kaya ito, I want to really say this, diba, from the heart kasi as a parent. Nag-post nga rin ako sa Facebook, sabi ko, parents, you really need to wake up. It's time for you to be proactive to your children. Kasi malaki talaga yung responsibility, accountability ng isang magulang. 'Di ba? Kung paano lalaki yung anak niya, yung character ng anak niya, character building is nasa magulang po 'yan. Sinabi sa Bible, alam po natin sa Proverbs 22 verse 6, train up a child the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. So, tama ba? 22 verse 4 ba yan? Verse 6. 22 verse 6 ng Proverbs. So, ang Bible ang nagsabi niyan, 'di ba? At yung Deuteronomy 6, isa pa yon na bata pa lang sila is talagang maging intentional ka na ituro sa kanila ang salita ng Diyos, na mailapit sila sa isang relationship sa Panginoon. Obviously, itong mga estudyante na to, maaring may mga angst yan, 'di ba? Syempre, baka hindi rin sila nakakausap ng magulang nila, hindi sila close sa parents nila, baka laging wala, may trabaho, busy sa bahay. Hindi, pagdating nila, parang hindi man lang sila kinakamusta. O anak, kamusta araw mo? Kamusta school mo? Kamusta yung teacher mo? Mga classmates mo? Okay naman ba? Wala naman bang sino mga kaibigan? May mga ganun. Kasi di natin alam kung anong mga pinagdadaanan nila. Yung anak ko, for example, nagsusumbong. Yung kaklase daw niya is parang inaasar siya. Ganyan, sabi ko, anak, pag ganun, hayaan mo lang. Huwag mong dibdibin. Pero kung may ginawa sa hindi maganda, huwag kang mag-hesitate magsumbong sa akin o sa teacher mo. Sa amin, sa magulang niya, as a teacher. Kasi kung mahihiya ang bata na lumapit sa magulang, sino ba ang sumbungan yan? Sino ba ang re-rescue dyan? Tayo. Sino po protekta sa kanila? Tayo ang unong po protekta sa kanila at ang teacher nila, second lang yan. Pero tayo talaga, wag nating ipasa yung obligasyon sa ibang tao. Tayo ang gagawa nun bilang magulang. So, bilang magulang, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin yung mga anak natin. Balang araw ay haharap tayo sa Diyos kung ano ang ginawa natin para buhayin, paano natin pinalaki yung mga anak natin, kung naaayon ba sa kalooban ng Diyos, kung nilapit ba natin sila sa Panginoon. Diba, yung mga pagkakamali ba nila, tinotolerate ba natin o tinatama natin?
Saka yun nga, kailangan talaga, hindi naman excuse yung may work. Yung malalayo, okay lang yun sa abroad. Pero make sure na bibigyan nyo ng oras yung mga anak nyo. Wala naman pong masama. No? Siyempre lahat naman tayo, kailangan natin magtrabaho para rin sa kanila. Kasi minsan nini-excuse ng ibang magulang, nagtatrabaho ako. Kaya nga ako nagtatrabaho para buhayin sila. Tama naman yun. Pero minsan more than just that provision, or providing materially, providing financially, is kailangan yung presensya ng isang magulang sa anak. Ang anak ko napaka-sweet sa akin yan, kasi ako talaga, I always attend to him. And I make sure na pinaka-importante yung spiritual niya. Lagi kong, hindi ko hinahayaan, wala akong pinalalagpas na pagkakamali. Nanonood yan naglalaro lang ng game, Super Mario lang naman. Nagagalit, nagbubuwista, nakakainis. Sko, pinatampal ko siya. Ay, hindi pwede yan, hindi pwedeng mainitin ang ulo mo, game lang yan. Pagka ako di mo tinigil yan, tatapon ko yan, phone mo. Ganun. Actually, mga parents, minsan akala natin yung pagpapalo sa anak, masama na tayo magulang. No, hindi yun. Kasi alam nyo ba sinabi sa Bible na, do not withhold discipline. Use the rod. Actually, yung may spanking rod is biblical. Ako nga, walang ganun Pero, kung papaluin nyo yung anak nyo, sabihin nun, walang masamang paluin yung anak kung kinakailangan disiplinahin. Kasi that is biblical and that's the right thing. Kasi kung hindi natin sila didisiplinahin, magkakasungay talaga yan. Ayan, like yung mga nangyari sa kabataan na to. I don't judge the parents of these children na involved na dito sa sa crime na to. Pero, malaki po ang kakulangan nila. For sure. Dahil po, bakit naging ganun yung mga anak nila? Meron silang naging negligence on their part na baka hindi nila pinapansin. Wala silang maayos na disciplinary action, or hindi sila close sa anak nila. Hindi nila masyado binibigyan ng attention or pinapansin yung mga ganap sa buhay ng anak nila. Hindi nila kinakamusta yung anak nila. So, yung mga bata na yan, pag mayroon niyang nararamdamang gap or parang kakulangan sa kanilang family, may void yan So, yung void na yun, halimbawa, tapos nadagdag pa, binubuli pa sila. That anger, hatred, resentment intensifies. And then, sabi sa Bible, everything comes from the heart Nagro-root na yun ng anger, vengeance, hanggang sa nakaisip na-feed na ng enemy ni Satan ng, maghiganti ka, barilin mo sila. Ay, hindi imposible kasi actually, ang enemy po is really ruling sa world na to. Yun ang nangyari lang sa government natin, napakagulo nakaka-stress. Tapos dadagdag pa to. So nakakalungkot kasi our children is under attack. Our children is under attack. Ang unang pupuntiryahin ng mga kaaway is yan, talaga families, the children, yan, churches, mga leaders, lahat ng mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Kasi ito ulit, sinasabi ko ulit na malapit na dumating si Jesus. These are all the birth pangs ba or mga signs na malapit na siyang bumalik. Pero let me share you po isang verse na sobrang swak dito sa nangyayari sa atin ngayon. In general sa mundo natin ngayon. Ayan, naharangan ko. Sige, ilipat ko muna yung aking green screen. Yan, dito ko sa taas. Ayan, nakita nyo. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, in the last days, perilous times will come, for people will be lovers of themselves, lovers of money,